Patungo sa 2025 national and local elections, sama-sama nating pakinggan ang mga solusyon at tugon sa mga hinaing at sumbong. Sa talakayang nakasentro sa mga isyu ng bayan, ang tanong ng publiko, bakit ikaw? Hatid ng buong puwersa ng DZRH at The Manila Times. Mapapanood nationwide sa DZRH TV, live din sa DZRH News website at sa The Manila Times streaming channel. Pati na rin sa mga social media account ng DZRH, DZRH TV at DZRH News Facebook, YouTube at TikTok accounts. Bawat Pilipino, kabahagi sa programang Sentro ang Boses ng Masa. Bakit ikaw? The Town Hall Election Series. Halalan 2025 na at nagsimula na nga tayo sa pagsusuri at pagkilala kung sino ang mga pasok sa pamantayan ng mga karapat-dapat na mahalal sa posisyon. Batay yan sa mga katayuan ng mga kandidato sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bansa. Sa ating nakaraang episode, pinakinggan natin ang mga daing at panawagan ng ating mga manggagawa. Kabilang na nga riyan ang pagtaas ng pasahod, pagwakas sa kontraktualisasyon at pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Ating susuriin. Alamin ng estado nito kasama mga kandidato na layon itong pauna rin bilang mga sangay ng gobyerno. Ako po si Red Mendoza ng The Manila Times. At ako naman si Rose Babiera. At ito ang DZRH and The Manila Times Town Hall Election Series. Ngayong tanghali, makikilala po natin dalawa sa higit sa 60 na po na kumakandidato sa pagkasenador sa nalalapit na eleksyon. Haharap ngayon sa publiko, dala ang kani-kanilang mga advokasya. Kasama po natin ngayon sa DZRH studio, isang guro at trade union activist, tumayong party list representative ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List simula pa noong 2019. Nagsilbi bilang kongresista at ngayon tumatakbo naman sa Senado, Congresswoman Franz Castro. At makakasama niya, isang aktivista, kasalukuyang chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at leader ng Partido Lakas ng Masa. Tinanggap at humarap ang hamon sa pagkapresidente noong 2022 at ngayon handang ituloy ang laban sa Senado. Leody Calyodi de Guzman. Magandang tanghali po, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa. At mula naman sa The Manila Times Studio, makakasama rin natin si Red Mendoza. Red? Magandang araw sa iyo, Rose, at sa ating mga viewers. Ako po si Red Mendoza. Dalawang isyu ang tatalakayin natin ngayong araw. Kalusugan ng mga Pilipino at ang sistema ng ating edukasyon. At dito sa Town Hall Election Series, tatanungin natin ang ating mga kandidato kung ano ang mga binabalak nila pag nahalal na sila sa kanilang mga posisyon. Ang mga magtatanong, kasama natin dito sa Manila Times Studio, ilang mga individual sa sektor ng kalusugan at edukasyon. Maya-maya po, papapakinggan natin ang kanilang mga katanungan sa plataforma ng mga kandidato kaugnay sa kalagayan ng mga nabanggit na sektor. Health and education, malaking sangay ito ng gobyerno at mahalagang sektor ng ating lipunan. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. At sa puntong ito, bilang panimula, mayroon po tayong nakahandang katanungan mula sa taong bayan. Mayroon po tayong 2 minuto para sagutin ang tanong na ito. Panoorin po natin. Mababa ang kalidad ng ating edukasyon. Paano natin ito mapapaganda? Ayan. Mababang kalidad ng edukasyon. Unahin na po natin, Congresswoman Castro. Tama, no? Dekada-dekada yung pagpapabaya sa edukasyon. So, paano ba natin ito mapapaganda? Talagang ang kakulangan talaga sa budget, no? At siyempre, orientasyon sa edukasyon ang mahalaga. So, kakulangan ng budget. Ano ba yung plataforma natin? Taon-taon nagkakaroon ng kakulangan doon sa mga infrastructure, mga textbooks, etc., mga teachers. Ayun nga, lumitaw ngayon, may mga principals na kulang, halos kalahati ng ating eskwelahan, pati na rin yung kakulangan natin sa mga guidance counselors. Kaya ang pinakapangunahing plataforma natin sa edukasyon ay unahin ng edukasyon or unang edukasyon. Ang ibig sabihin sa budget,
no? Gawin sanang 6% ng gross domestic product ang budget sa edukasyon, na ang ibig sabihin nito sa kasalukuyang budget natin ay doble, no, ang budget sa edukasyon, na kung gusto talaga natin na talagang isulong ang ating edukasyon, ay gagawin talaga natin yun. Pangalawa ay yung sinasabi natin na dapat ay yung class size, no, mapababa yung class size. 35 maximum ang mga estudyante natin na dapat na tinuturuan sa bawat klase. Sa mga teachers naman, dapat ang mga teachers nagtuturo talaga ng kanilang subject. No, marami kasing mga teachers sa pag-aaral ng EDCOM 2 na balitaan natin na 62%. At sa mga teachers ay hindi tinuturo yung talagang specialization nila. At meron kaming isa pang panukalang batas na sana ay magkaroon ng feeding program, yung totoong feeding program sa elementarya, kasi maraming mga estudyante pumapasok ng gutom. So paano kaya siya makakapag-absorb kung gutom ang bata? So yun. Calyodi. Hindi ko na ulitin. Kaisa ako dun sa kanyang plataforma o kahilingan. Pero dagdag ko, dapat nating ayusin yung secretary ng Department of Education. Dapat galing yan sa sektor ng edukasyon mismo. Huwag mga politiko. Yun ang una. Pangalawa, dapat yung budget tinitiyak na mataas. Hindi nilalagpasan ng DPWH yung budget ng edukasyon kasi nasa konstitusyon siya dapat ang mahalaga na dapat lagyan ng budget. Pangatlo, dapat yung teacher ang pokosan ng atensyon ng ating gobyerno. Tiyakin na tama ang kanyang sahod na tinatanggap, ang kanyang benepisyo, yung kanyang proteksyon sa kalusugan at yung kanyang materyales sa pagtuturo ay dapat nating tiyakin. Dahil doon nagmumula ang pag-unlad ng kaalaman ng ating mga estudyante. Para hindi mangyari na yung ating sektor ng edukasyon na para bang siyam sa bawat 10 ng ating mga estudyante ay hindi marunong magbasa ng simpleng text. At tayo sa PISA ay parang pakulelat sa science at saka sa math, sa buong sa pag-aaral. Kaya tiyakin natin yan dahil ito yung pundasyon Ito yung pundasyon ng nation building, yung pagpapaunlad sa kaisipan ng ating mga kabataan dahil sila yung future na tatayo bilang magtitimon sa ating mga ekonomiya, sa ating politika, nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng isang matinong lipunan. At hindi yung parang katulad ngayon na kakaiba ang mga kaisipan ay pinapalaganap ng mga nasa gobyerno na puro kasinungalingan, fake news at mga pananalita na hindi naaangkop para sa sa mga kabataan. Yun ang atin dapat gawin na para matiyak natin na yung ating edukasyon ay may mahusay. Yung ating eskwelahan kulang ng 90,000 na room. Yung ating teacher, kumpletuhin. Kulang ng halos 30,000 taon-taon ang kailangan nating teacher. Ay pag wala talaga yan, hindi talaga magaganda ang ating sistema ng edukasyon. At panghuli, dahil may minuto pa, yung ating curriculum baguhin. At i-focus natin ang ating mga curriculum at kurso hindi lamang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga individual para makapasok sa malaking korporasyon, kundi dapat yung pagpapaunlad ng ating bansa. No? Yung mga kurso na magpapaunlad sa ating agrikultura, sa ating industriya, para sa nation building. Yun ang dapat nating ginagawa. Pagbibigay prioridad sa ating edukasyon para mapaunlad pa ito at mas tumaas pa ang kalidad. Meron naman po tayong susunod na katanungan sa sektor naman ng kalusugan. Panoorin po natin ito. Paano natin mapaganda ang healthcare sa rural or province area? Healthcare po sa rural and mga malayong lugar sa metro. Paano po natin ito mapapabuti? Again, Congresswoman Castro. Ang kalusugan ay karapatan ng mga mamamayan. Katulad ng edukasyon na dapat unang-una ay pinopondohan ng maayos. Kasi sa ngayon, parang wala pa yatang 2% yung budget ng health sa ating budget sa GAA. Kaya kailangan ang ating plataforma doon ay iayon din ang budget sa health ng at least 5% ng ating ng GDP dahil karamihan sa ating mga ospital, more than 100 hospitals yan ng DOH ay kulang-kulang talaga ng mga equipments, yung mga ginagamit sa mga diagnostics.
Then pangalawa ay talagang ponduhan yung pag-hire ng mga health workers. Karamihan sa mga health workers ay contractual, no? Tapos ang sweldo pa ay napakaliit. Sabi natin, yung mga nurse dapat at least 50,000 per month ang sweldo. Ang mga doctor naman at least ay mas mataas doon sa tinatanggap nila sa ngayon. Wala pang eksaktong proposal. At ang gusto natin talaga para gumanda. So kung mapulfill yon yung budget requirement sa health, gusto natin na sana ang health ay accessible, pambansa, no? Hindi yung inaasa sa mga LGU kasi sa experience ko as kongresista, sinasabi ng mga nakakausap natin sa LGU, gusto nga nila ina-nationalize yung kanilang mga regional hospitals kasi nga hindi naman kaya kasi ng budget nila. Kaya kailangan nating bigyan talaga ng budget itong mga regional hospitals na ito para makatugon doon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. At siyempre sa amin ayaw namin talaga ng insurance na health. No, yung PhilHealth na yan, dapat ay ibuhos sa ating mga hospital. Yung ibinibigay na mga pondo dyan ay dapat ay dalhin sa mga hospitals. Yodi. Dapat baguhin yung approach ng ating gobyerno. Sa halip na manggamot lang ng manggamot ng mga may sakit, ay yung framework na dapat mag-isip paano maiiwasan ang pagkakasakit. Dapat proactive ang approach ng ating gobyerno. At ang kailangan dyan, tiyakin ng may sapat na sahod ang mga manggagawa para mapakain ng tama ang kanyang mga anak. Kailangan may ganon. At dapat ay tiyakin na yung ating mga health workers, ay yung may gustong mag-aral ng health, ay mabigyan sana ng malaking discount kung hindi man malibre yung pag-aaral. Paramihin natin ang mga nurses natin, paramihin natin ang ating mga medical practitioner dito sa bansa. Nang sa ganon, maturuan yung ating mga mamayan kung paano yung tamang pangangalaga sa kanilang kalusugan. Mula sa pagkain, sa pagkalinisan ng bahay, alam sa anatomy ng kanyang katawan, dapat magkaroon sila ng kaalaman doon. At yung ating mga health workers ay maging sapat ang bilang para nang sa ganon, magkaroon ng kapasidad na regular na madalaw yung mga bahay ng mga ating mga kababayan para nang sa ganun may turo kung ano yung ma-check kung may CR ba sila, may tamang palikuran, mga ganon. At yung kapaligiran nila ay walang masyadong taguan ng mga lamok. Ganon, dapat maging proactive yung approach ng ating gobyerno. Dahil kung hindi, at papabayaan, papakainin mo ng kung ano-anong mga klase ng pagkain na hindi naman masustansya, ay talaga naman magkakaroon ng sakit at mauubos ang pera ng gobyerno sa pagtusto sa gamot ng ating mga kababayan. Then, todong suporta doon sa ating mga health workers. Bigyan ng tamang sahod, benepisyo, dahil sila ang unang depensa ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Naririnig po natin ang mga paksa ng pondo at pagbabago ng approach. Maging proactive ang ating gobyerno sa pagtugon sa mga issues natin na pangkalusugan. At narinig po natin ang kanilang mga kasagutan. Panimula pa lamang po yan, ito po ang harap ng issue mula mismo kay Congresswoman Castro at Caliodi. Sa ating pagbabalik, kilalanin naman natin ang ating mga kinatawan ng publiko na makakatapat ng ating mga kandidato. Dito lang yan sa Bakit Ikaw, The Town Hall Election Series. At nagbabalik po ang ating Town Hall Election Series. At dito sa The Manila Times Studio, kilalanin natin ang mga magtatanong sa mga senatorial candidates natin sa studio sa MBC. Unahin muna natin ang kalusugan. Lahat tayo apektado, mula sa pagkasanggol hanggang sa pagtanda natin. Paano natin masisiguro na maayos ang ating kalusugan? Sapat ba ang tulong na binibigay ng gobyerno? Tatanungin natin yan ng ating mga guest dito sa The Manila Times. Kilalanin po natin sila. Si Ginoong Ralph Emerson de Golacion ng Health Justice Healthy Philippines Alliance. Ang advocacy po niya, pag-iwas sa mga non-communicable diseases. Ang grupong Health Justice ay isa sa mga likod ng Syntax at Universal Healthcare Law.
Ang ikalawang guest natin ay si Ginang Aliana Legasca ng Youth for Mental Health Philippines at Healthy Philippines Alliance Youth Network. Ang advokasya niya, mental health. Kasama din po natin dito si Ginoong Juan Antonio Alvarado Perez III o mas kilala bilang si Doc GP. Mahigit 40 taon ang kanyang karanasan sa Public Health Service. Naging Director ng Bureau of Local Health Development ng Department of Health. At ang isa pang issue na tatalakayin natin ngayon ay ang kalagayan ng ating educational system. Dapat ba nating baguhin ito? Tignan natin kung ito rin ang pananaw ng ating mga panahuing kandidato sa pagkasenador. Ang magtatanong naman po sa isyong yan ay si Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Magtatanong din po ang ating kasama natin sa business section ng The Manila Times, si Ginoong Pocholo Concepcion. Siya rin po ay ating editor ng aming campus press section, music, lifestyle at politics. Yan ang tinututukan ni Sir Pocholo. Sa baging ito, bigyan natin ng mikropono sa publiko upang makapagtanong sa ating mga guests sa studio. Maaring para sa lahat at maaring naman pwede sa isang espesipikong kandidato na nakatirekta ang tanong. May 2 minuto po kayong lahat para ang bawat kandidato para sagutin ito. Wala namang parusa kung sobra, pero syempre wala pong lamangan. Para po sa mga follow-up question o pahabol ng katanungan, 1 minuto lamang po ang nakalaan para sa bawat isa. Okay. Rose, ang unang magtatanong sa atin ay si Ginoong Ralph Emerson de Golacion ng Health, Justice at Healthy Philippines Alliance. Ralph? Magandang araw po sa ating mga kandidato. 7 sa 10 mga Pilipino ay namamatay taon-taon dahil sa non-communicable diseases o mga hindi nakakahawang sakit tulad ng cancer, diabetes, hypertension at iba pa. Bilang isang kandidato, ano po ang inyong maihain na panukalang batas o ano po ang tingin ninyo para maiwasan at matugunan ang ganitong mga insidente dahil marami pa rin po sa ating mga kababayan ay ganitong mga sakit, mabibigat ho itong mga sakit na ito dahil pangmatagalan ho ito at panghabang buhay. Paano po ito maiwasan at paano po natin gagamutin? Kasi marami po sa mga nakakausap namin ay patuloy na naghahanap ng solusyon upang maka-avail ng serbisyong pangkalusugan at marami rin po ay walang access sa gamot. Mga sakit po na may pangmatagalang gamutan. Ano po kaya ang mga panukalang batas o maaari nating isulong para matulungan yung mga kababayan nating may mga kinakaharap na ganitong kalagayan? Unahin na po natin si Calyodi. Ito ba yung mga parang cancer na ganyan, na hindi nakakahawa? Mabigat yan no? Mabigat. Pero sa aking mga narinig o nababasa, nagmumula yan doon sa mga mga pagkain ba, na hindi masusustansya o mga street food na dyan ang gagaling, na nagkaka-epekto sa kalusugan ng bawat individual, lalo na sa mga babae. Ang alam ko, parang mga 40 bawat araw ang namamatay ng mga babae dahil sa cancer, sa iba't ibang klase ng cancer, mula sa breast cancer. Napakalaking bilang niyan na dapat na i-address. Pero yun na nga, kinakailangan natin magkaroon ng isang maayos na batas na magtitiyak yung universal healthcare natin. Dapat talagang maging isang universal yon, at hindi parang half na universal na protection para sa ating mga mamayan. And then kinakailangan ang regular na konsulta o pagdalaw ng mga doktor doon sa ating mga pamayanan, paramihin natin talaga yung mga health workers natin. Nang sa ganun ay maturuan ng ating mga mamayan kung anong mga pagkain, anong mga exercise ang dapat gawin para nang sa ganun ay maging malusog yung kanyang katawan at maprotektahan yung kanyang sarili doon sa mga sakit na talagang fatal kapag umaabot sa kanila. Yun ang aking tingin kong proposal na dapat gawin natin. So, mga lifestyle diseases, yung mga binanggit ng ating tagapagtanong kanina, like yung mga diabetes, yung hypertension, etc., na pangmatagalan talaga. So, nagsisimula talaga yan sa edukasyon, Kailangan talaga mula sa eskwelahan, maturuan yung mga bata ano ba talaga yung mga masustansyang pagkain.
Kaya lang nga ang problema natin ngayon, Rose, di ba? Yung kahirapan ng ating mga mamamayan, family could barely have nga yung enough na budget for healthy foods, no? Kung ang sweldo lang ay 645, paano makakabili ng masustansyang pagkain? Karamihan sa ating mga mahirap, ang kinakain ay mga noodles, no? Kapag wala na silang mabili at kulang talaga. So, yun talaga yung dapat na bawasan, no? At pangalawa, yung mga processed food, no? Dapat ay magkaroon ng regulasyon dito sa mga processed food kasi sinasabi din ng mga health experts na yung mga maraming sodium, maraming mga preservatives ay nagdudulot din ito nung cancer. Tapos syempre ayon sa eskwelahan dapat ipinagbabawal talaga yung mga soft drinks, yung mga yung sobra sa asukal. No, kaya dapat ay kung talagang seryoso talaga tayo sa kalusugan ng mga mamayan. So eskwelahan pa lang, no, ipagbawal yung mga junk foods, yung mga soft drinks at iba pa. And then kapag may nagkasakit na nga, kaya nga sabi natin, palakihin talaga yung budget. Yung mga gamot na kinakailangan ng ating mga mamamayan, dyan sa pangmatagalan na gamutan na yan, ay dapat ay available. So ang nangyayari ngayon, nakikita natin, kahit sa pagdinig namin, tinatapon lang yung gamot. Maraming mga nasisira na mga gamot na dapat ay pag-ukulan ng pansin ng DOH. Red? Yes, Rose, maraming salamat sa ating mga kandidato, si Kong Franz at si Calyod. Magtatanong naman po, susunod naman po si Binibining Aliana Lagasca ng Youth for Mental Health Coalition at Healthy Philippines Alliance Youth Network. Aliana, ano yung tanong mo sa mga kandidato natin? Magandang araw po sa inyong lahat, no? Maraming salamat po dito sa pagkakataon na magtanong. Kamakailan po ay nagkaroon kami ng pagsusuri sa hanay ng mga kabataan at ang kalusugang pangkaisipan o mental health ay isa pa rin po sa mga concerns ng ating youth sector. And kaninang umaga lamang ay inilunsad yung National Survey for Mental Health and Well-being. According po dito sa ating specific na study, 1 out of 10 Filipinos ay nagkaroon ng mental health condition or naka-experience ng mental health challenge within a period of 12 months, so 1 taon. Ang malala pa po dito, ang high prevalence po nito ay nasa mga edad na 18 to 34 years old. So nasa youth sector po talaga. And the same study actually revealed po na may association po ang pagkakaroon ng mental health condition or mental health challenge sa paninigarilyo, sa pag-inom ng alak, at sa paggamit ng illegal na droga. Ang katanungan ko po para po sa inyong dalawa, paano po ninyo i-advocate ang pagbabago ng ating sistema, ang pagganda ng ating mga polisiya o pagkakaroon ng polisiya upang ma-ensure natin na yung ating kabataang sektor ay makaka-enjoy ng mas maayos o health-enabling na environment sa mga susunod na panahon at ang kanilang interes ay nangingibabaw kaysa sa interes ng industriya. Ayun. Napaka-komprehensibo po nung study na shinare sa atin. Mental health, paano po natin isusulong ito sa Senado? Congresswoman Castro. Kung gusto natin ng physically fit or physical health ng ating mga mamamayan, ay gusto rin natin yung mental health. Yun nga, yung apektado talaga yung 18 to 30 ba yan ng mga edad. So, diyan yung Rose, diyan kasi yung age na nagkakaroon na ng trabaho, yung ating mga kabataan. Actually, sa UN, ang turing dyan, mga youth pa rin, mga kabataan pa rin, na nagsisimulang makatapos ng pag-aaral and then naghahanap ng trabaho. So, very stressful ang trabaho at paghahanap ng tamang pasweldo. Paano ba may ensure? So, syempre, ensure, tiyakin ng ating gobyerno na may mahahanap na trabaho yung ating mga manggagawa, yung mga young workers natin, at sapat na sweldo para sa kanila. Kasi nakaka-stress talaga at nakaka-depress kung makikita mo na yung mga kabataang nagsisimula pa lang na mag-work
ay ganito yung sitwasyon na makikita niya doon sa kanyang workplace. And then, second, matiyak din ng ating gobyerno na yung sweldo, no? Tamang-tamang pasweldo, tapos yung dapat dapat sumusunod yung mga employers doon sa tamang oras ng pagtatrabaho. At kailangan din matiyak yung environment sa workplace or sa eskwelahan sa 18 years old na nag-aaral pa na talagang healthy, no, na natutugunan yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. So, Calyodi. Hindi maihiwalay no? Yung mental health at iba pang mga problema doon sa katayuan talaga sa kabuhayan ng mga mamayan. Malaking factor talaga yung pagka ang pamilya ay mahirap, ang daming pressure. Ang daming pressure sa mga bata. Ang daming pressure na mararamdaman sila sa relasyon sa loob ng pamilya. At itangin ko, yung hindi conducive na sitwasyon sa loob ng pamilya ay nakakatulong na mag-develop yung problema sa mental health ng ating mga kabataan. Pressure din sa kakulangan ng komunikasyon doon sa loob ng pamilya na hindi conducive para sa mga hindi nakakapagbigay ng mga magandang sitwasyon para doon sa kanilang mga anak. Pressure din sa mga bata na tulak ng mga magulang na magtapos ka, tiyakin mo maganda ang grade mo, makapasa ka dahil ikaw ang pag-asa namin sa pag ikinaka-graduate. Wala kaming ibang aasahan na kundi kayo, kaya namin kayo iginagapang na makapagtapos ng inyong pag-aaral kahit na kayo may magkabaon-baon sa utang. Yung mga ganyang pressure sa ating mga kabataan ay nagtutulak ng mental health sa kanilang katayuan. Kaya pressure yan, pressure ng sitwasyon na dapat ay matugunan ng gobyerno yung tamang pasahod, tamang benepisyo ng mga manggagawa, yung social services para sa mga pamilya ng Pilipino ay matiyak. Pero paano ka magkakaroon ng magandang serbisyo sa mga Pilipino kung lahat ng sektor ng serbisyo sa tubig, kuryente, pagpapahospital, pagpapaaral ay pribado at napakataas ng presyo dahil ginawang negosyo ng mga pinagpasahan ng gobyerno. Dati hawak ng gobyerno yan Hawak ng gobyerno at pinatatakbo bilang serbisyo. Ngayon nahawakan ng pribado, pinatakbo bilang negosyo. Kaya tumaas ang presyo, nahirapan tao. Pwede ba magdagdag, Rose? Sige po. Baka pwede rin ako magdagdag, no? Based sa experience, yung mga youngsters na yan, no? Mga bagong magtatrabaho, baka kailangan ang DOH, magkaroon din siya ng serbisyo ng counseling. Kasi rarely, mahal ang pagtatanong sa mga expert on mental health. Kaya dapat ang DOH, i-provide niya rin yung mga professionals na readily available, na matatawagan, no, ng mga kabataan na sa kanilang as counseling. So sana madagdag yan ng DOH doon sa budgeting nila at maging isang programa din ng DOH at saka ng Department of Education din at saka ng mga universities natin. Nabanggit nga po ni Calyodi na kalagayan at katayuan sa buhay yung usually nagko-contribute. Kaya maraming nagsastruggle sa mental health. Pero at the same time po kasi, hindi rin po accessible yung mga katulad nga po nung nabanggit ninyo kapag kakailangan ng tulong ng professional help. Yan. Kaugnay niyan, may follow-up question po tayo mula sa The Manila Times. Rose, may follow-up si Miss Alika. Yes po. Bilang napag-usapan na rin po natin yung patungkol sa kahirapan at yung mga serbisyo. That particular study po na aking binanggit kanina ay nilabas din doon na 41% ng ating mga mamamayan ay hindi humihingi ng tulong health para sa kanilang kalusugan dahil wala silang perang pampagamot. So ang katanungan ko po, follow-up question ko ay, ano po yung inyong plano or gagawin upang ma-address po natin ang ating mga problema patungkol sa PhilHealth at ma-ensure natin na bawat sentimo ng sin tax ay mapupunta talaga sa universal healthcare? Usapang PhilHealth po. Padaanan na po natin. Unahin po natin si Calyodi. Palitan natin yung gobyerno. Yung mga senador ngayon at saka yung congressman,
na pumayag tanggalan ng budget ang PhilHealth, dapat pagtatanggalin na sila, huwag na natin silang iboto. Kasi uulitin nila yan. At pati yung presidente, kasi siya nag-approve eh. Dapat hindi pinayagan yun dahil labag sa batas yun. Iniuutos ng batas na dapat yung kinita sa syntax, automatic yan, papunta dun sa PhilHealth. Binayolate nila yun. Kaya dapat, huwag na natin iboto yung mga pumirma doon sa approval na zero ang PhilHealth. Congresswoman Castro. So sa bahagi naman namin, hindi rin kami sang-ayon na ginagawang negosyo ang health or through insurance yung health ng ating mga mamamayan. Dapat ang health ay maging accessible sa ating mga mamamayan. At dahil sa kalagayang meron pang PhilHealth sa ngayon, dapat ay hindi inilipat yung pondo na sinasabing sobra-sobra doon sa National Treasury. Dapat idinagdag din ito doon sa pangangailangan ng pangkalusugan, yung budget natin doon sa PhilHealth. Dahil quality health po ay karapatan ng kahit mamamayan. sino at lahat ng mamamayan. Meron po tayong susunod na katanungan muli sa The Manila Times. Red? Yes, Rose. Ito naman, si Doc GP naman ang susunod natin magtatanong. Doc GP? Salamat, Red. Para kay Teacher Franz at Calyodi, ang tanong ko ay tungkol pa rin sa PhilHealth. No? Pero yung kaugnayan kasi nito sa universal healthcare ay mahigpit. Na ang usapan sa universal healthcare, may kontrata ang gobyerno na ang ating mga direct members, mga manggagawa, ay magbabayad buwan-buwan. At saka pati informal sector, nagbabayad buwan-buwan. Yung mga hindi kayang bayaran ng gobyerno, sasagutin dapat ng gobyerno sa pamamagitan nga ng syntax. Pero sa nakaraang 2-3 taon, nakikita natin either hindi binibigay ng DBM ang pera sa PhilHealth, pero sinisingil pa rin ng Department of Finance yung 89 billion, o kaya tinapyasan ng 50% ang PhilHealth budget noong 24 at ngayong 25, 100% na ang pagtapyas. So parang nasira yung kontrata, yung parang ang lumalabas, ang mga manggagawa na lang ang nagbabayad ngayon para sa pangangailangan pangkalusugan na pinansya ng mga mahirap, matatanda at saka PWD. Ang sitwasyong ito ay maaring lumala pa sa mga darating na taon. So ang tanong ko, kung kayo'y mahalal sa Senado, susuportahan ba ninyo ang isang panukala o proposal na gawin ng automatic ang appropriation para sa health insurance ng mga indirect member? Unahin na po natin, Congresswoman Castro. Susuportahan po ba natin ito? Susuportahan ba natin yung automatic, na automatic na dapat na ponduhan ng gobyerno ang lahat ng mga ospital. Kung maaring hindi napadaanin sa PhilHealth yan at kung diretso na to doon sa mga ospital natin ay mas gusto ko yon para madali maka-access yung ating mga mamay. Calyodi. Ako, gusto ko munang kasuhan yung mga pumirma dun sa pag-aalis ng budget sa PhilHealth. Yung nag-alis ng 10 billion, tapos later 40 billion, tapos ngayon 0 na ang tinanggal dun sa PhilHealth. Dapat muna silang kasuhan. Pero sang-ayon ako. Sang-ayon ako na dapat automatic. At automatic na maglaan agad ng pondo para dun sa PhilHealth, lalo na dun sa pangailangan ng ating mga PWD, mga senior citizen, ay dapat maging automatic. Kung nagawa nating automatic ang pagbabayad sa utang na hindi naman natin pinapakinabangan, dapat maging automatic na rin ang pagbabayad, ang paglalaan ng pondo para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Yun ang ating gawin dahil yun ay makabuluhan at dahil yung bagay na yan, yung kalusugan, ay isang bagay na hindi pwedeng iwasan. Kinakailangan nating tiyakin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga susunod na katanungan pa po tayo mula sa The Manila Times. Sir Red? Yes. Of course, after naman muna ng health, mapunta na tayo sa education. And kasama po natin ngayon sa tabi ko ngayon, si Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Sir Benjo, ano po yung tanong niyo sa ating mga kandidato sa studio?
Thank you, Red and Miss Rose. Magandang hapon. And of course, no, sa dalawa sa ating magigiting ng mga kandidato, no, si Teacher Franz and si Calyodi. No. Ngayon pala, kina-congratulate ko na dahil hindi tayo umatras sa hamon, ano, na tumakbo bilang senador. No. And I hope, no, pagdating ng July ay kasama po kayo, no, doon sa bagong 12 uupong senador. Kaya ganyan po ang aking linya ng katanungan. Of course, kilala ko naman, ano, si Ma'am Franz, no, ay 9 na taon, ano, doon sa Kongreso, doon sa lower house, at napakaganda ng kanyang performance, no. Ganun din si Calyodi, di ba? Bata pa ako, nakikita ko na siya sa mga rally, di ba? At hanggang ngayon nandyan pa rin. Kahapon nakita ko rin siya sa rally, no. Syempre mga veterano po ito, no. Silang dalawa ay mga veterano, no, ng mga lumalaban para sa karapatan ng mga maliliit, no, ng mga guro, ng mga kawani, ng mga manggagawa, no. At karapat dapat siguro, no, na maupo sila sa Senado, no. Ang tanong ko lamang po, no, matagal na natin pinaglalaban ang napakaraming usapin, ano, ng sektor ng edukasyon, no. Laban tayo ng laban, ano, pero yung education sector natin, ang dami pa ring problema, no. So yun yung una kong tanong, no, bakit kaya, no, sa kabila, no, nitong mahaba, no, na pakikibaka natin ay nananatili yung mga problema. That's one, no. At pangalawa, sa dalawa nating mga kandidato, hopefully kung upo po tayo, no, sa Senado ngayong July 2025, ano po yung unang-unang panukalang batas, no, na ipafile ninyo po, no, doon sa upper chamber ng ating Kongreso? Maraming salamat po. Una, bakit daw po nananatili yung mga problema na kinakaharap ng education sector natin? At kapag kayo ay nahalal na Senado, ano ang unang-unang panukalang batas na ihahain nyo ukol dito sa pagtugon sa mga problema natin sa edukasyon? Unahin na po natin si Calyodi. Doon sa unang tanong, napaka-ikli ng tanong pero napakahaba ng paliwanag dito. Kasi hindi lamang sa sektor ng edukasyon na nanatili ang problema, kundi lahat ng problema ng mga mahihirap nating mamayan ay hindi nare-resolve sa nakalipas na mahabang panahon ng pagpapalit-palit ng mga administrasyon sa ating pamahalaan. Ang problema namin sa sahod, problema namin sa kontraktualisasyon, problema namin sa kawalan ng trabaho ng maraming mga manggagawa, ang problema ng mga sasaka na kawalan ng lupa, ang problema nila sa land grabbing, ang problema sa korupsyon, ang problema ng mahihirap ng mga maralita sa demolisyon at kawalan ng tiyak na paninirahan, ang problema ng mga kabataan hanggang sa ngayon, yung academic freedom ay hindi pa nangyayari. Yung lahat ng problema ng mga mahihirap, ng mga mamayan, ng 90% ng ating mga mamayan, ay hindi nare-resolve. Despite ng napakarami na nating nahalal na mga politiko. Dahil ang ating gobyerno ay pinamumunuan ng mga pinunong galing sa hanay ng political dynasty, ng mga bilyonaryo, ng mga mayayaman, na ang problema, na ang interest ay kontra sa interest ng mga mahihirap. Kung ano ang gusto namin, ayaw nila. At kung ano yung ayaw namin, yun naman ang gusto nila. Kaya kung ayaw namin ng mababang sahod, gusto nila, kung ayaw namin ng mababang sahod, ang gusto nila, mababa ang sahod. Gusto namin regular na trabaho, ang gusto nila, kontraktualisasyon. Yun yung problema. Pangalawa, dahil maubusan ako ng oras, yung pangalawang tanong na tungkol sa edukasyon, tingin ko ang issue ng mga teacher ngayon sa edukasyon ay yung sahod. Tingin ko, yun ang unang-unang ipapile ko. Meron ako nabasa na bill na humihingi ng 15,000 na dagdag na sahod para sa ating mga teacher. Susuportahan ko yon dahil kailangan yun ng mga teacher natin. Dahil ang teacher talaga ang haligi ng ating sistema ng edukasyon. Saktong-sakto sa oras. Congresswoman Castro. So, din muna ako sa pangalawa dahil teacher si Benjo, no, na nagtanong. So, unahin ko talaga yung pataasin ang sweldo ng mga teachers. Meron na kaming bill niyan sa House of Representatives. Dadalhin natin yan sa Senate. 50,000 per month ang sweldo ng ating mga teachers. Idamay ko na rin dyan, nasa bill na rin kasi namin yan na dapat ay yung mga education support personnel at least 33,000 per month ang sweldo para makaagapay naman ito sa cost of living ng ating mga school personnel. Ano ba talaga yung problema ng ating edukasyon bukod pa sa mga talagang systemic
no? Hindi maihiwalay ang krisis sa edukasyon doon sa krisis panlipunan na nangyayari sa ngayon. Kaya talagang dapat natugunan yung mga problema natin doon sa edukasyon. Kaya nga sinasabi nga natin na dapat ang orientasyon, tingnan muna natin yung orientasyon ng education natin, na dapat ito ay tumugon doon sa sinasabi nating scientifico, progresibo at pangmasa, makabayang edukasyon, na siyang tutugon talaga doon sa pangangailangan nating na para magkaroon tayo ng industrialisasyon, no? Magkaroon tayo ng isang ekonomiyang self-sufficient. No, dahil tayo ay ang base natin ay agrikultura, dapat ang edukasyon natin ay tumugon din doon sa pangangailangang pag-agrikultura. Katulad nga yan ng edukasyon ng mga lumad. No, nakakatuwa yung mga lumad school, yung mga lumad na mga kapatid natin, yung edukasyon na pinag-aaralan nila sa kanilang mga school, nung napuntahan ko yun, ay talagang yung pagko-cultivate ng kanilang yung kanilang mga lupang ninuno. Kasi doon na rin nanggagaling yung sustainable livelihood na dapat ganyan ang orientasyon ng ating edukasyon. Maraming salamat po. Para sa susunod na katanungan, Sir Red. Yes, Rose, magtatanong naman dito sa studio natin ay ating editor na si Sir Pocholo Concepcion, sir. Magandang araw po. Dalawang tanong lang po. May paraan po ba para ang susunod na DepEd Secretary ay hindi political appointee na manggagaling sa ranks talaga ng education sector? At ano po ang analysis nyo sa K-12 program? Unahin po muna natin siguro, magandang paglaanan ng punto ng diskusyon. Yung unang tanong, may paraan po ba na, banggit na po ito ni Calyodi kanina, na dapat isulong na ang DepEd Secretary ay mula sa sektor ng edukasyon? May paraan po ba na mangyayari ito sa kalagayan ng gobyerno natin ngayon? Well, sa ngayon kasi ang nasa nasa batas, no, prerogative ng presidente yung gusto niyang kapartner or magiging gabinete. Pero subukan natin na institutionalize na for education at doon sa mga basic services, dapat pinipili ito nung kanilang sektor, no, na dapat magkaroon talaga ng, kung sa sektor ng edukasyon, kung Department of Education, dapat sektor talaga ng edukasyon para alam na alam niya yung gagawin niya at ginagawa niya doon sa education. So yun, kailangan ay magkaroon ng ma-institutionalize, no, yung pagpili ng education secretary na manggagaling talaga sa education sector. Calyodi. Tingin ko yun ang dapat, para hindi mapolitika yung ating education system. Hindi dapat manggaling talaga sa mga politiko na minsan ay walang kamalay-malay. Wala namang kaalam-alam tungkol sa pagpapatakbo ng isang pambansang sistema ng edukasyon ang napapalagay dahil kadikit, kaibigan lang, kasama sa partido o ka-unity team, kaya lang nilalagay. Dapat yan galing talaga sa hanay ng ng sektor ng edukasyon. Ang problema, kung ako naging presidente, malamang tapos na yan. Galing na yan sa sektor ng edukasyon. Si Bongbong ang nag-alala natin. Di siyempre, yung kaibigan niya ilalagay. Ngayon, pangalawa, doon sa K-12, nakikiisa ako doon sa naging masamang epekto. Pero ako naman ay open na huwag alisin, ayusin na lamang yung sinasabing curriculum niya, yung orientasyon niya, na gawing makabayan, scientifico, at progresibo. Dahil talagang sa international ay talagang effective yung kanilang K-12. Dahil yung learning ability ng mga kabataan ay talagang kinakailangan ng mas mahabang panahon ng mga pag-aaral. Pero ang problem nga ay yung curriculum natin ay hindi para sa interes ng bansang Pilipinas, kundi para sa interes ng mga malaking korporasyon at interes ng mga batang nakapagtapos. Kaya paligsahan sila para sila makakuha ng magandang pwesto sa mga malaking korporasyon. At kung wala dito, papuntang abroad. Ginastusan natin ng malaki,
mula grade 1 hanggang high school, hanggang college, then ang makikinabang naman doon sa kailang skills ay yung mga dayuhan. Hindi maganda. Hindi magandang practice yon. At napakinggan po natin ang mga tugon sa tanong ng publiko. Magbabalik po tayo para sa ilan pang katanungan. Nakatutok pa rin kayo sa Town Hall Election Series. Kasama pa rin po natin dalawang kandidato sa tumatakbo sa pagkasenador, si Congressman Franz Castro at si Calyodi de Guzman. Umiikot pa rin ang usapin natin tungkol sa mga issue sa ating health and education sector. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ilang pang katanungan kasama nating mga resource person sa loob ng ating The Manila Times Studio dito sa Manila. At ang una po magbibigay ng kanyang follow-up question ay si Binibining Aliana. Aliana? Maraming salamat po. Ayon po sa EDCOM 2 Year 2 report at napag-usapan na rin po natin kanina, mababa nga po ang funding para sa edukasyon. Ayon nga po doon sa EDCOM 2 report na kahit tumataas yung budget ng edukasyon, hindi pa rin siya sapat para sa mabigyan natin ng pagkakataon ng lahat na makapag-aral. Ang katanungan ko po sa inyong dalawa, dahil meron na nga po tayong problemang ganito patungkol sa funding, meron pa po kaya tayong iba pang magagawa para masiguro natin na bawat kabataang Pilipino ay nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral para maprotektahan ang aming karapatang pantao at para hindi pribilehiyo ang edukasyon? Bale, sa kalagitnaan po ng mga issue sa budget, paano po natin isusulong na education is a right for all? Congresswoman Castro. Ayan, though meron nga tayong free tertiary quality education for all, kaya lang nga talaga, ang problema talaga natin, hindi talaga sumasapat ang pondo natin doon sa edukasyon. Kaya nga sabi natin ay gawin dapat ito na 6% nung GDP. At syempre, although may mga ganyan, may mga problem din kasi doon sa mga pagda-drop out, yung mga pagtigil ng mga bata sa eskwelahan doon sa tertiary at saka sa basic education. Ano ba talaga yung mga pwedeng gawin? Kaya dapat tutukan talaga ng ating gobyerno yung paano ba patataasin ang antas ng pang-ekonomiko ng ating mga pamilya. Kasi kahit naman may libreng edukasyon, kahit naman sinasabi natin na i-provide ng mga scholarship, pero malaki na rin problema talaga ng isang pamilya, yung baon, transportasyon at iba pa. Calyodi. Hindi problema ang budget eh. Ang daming pera ng gobyerno. Ay, sa kwenta ko nga, maabot ng more or less nasa 1.5 to 2 trillion ang nakatakdang nakawin ngayon ng mga opisyal ng pamahalaan doon sa 2025 budget. Doon sa mga insertion na ginawa nila. Ang laki. Pangalawa, ang laki ng binabayad natin sa utang. At yun ay violation na dahil umaabot ng 2 trillion ang babayaran natin ngayong taon para sa utang. Ang 2 trillion ay dihamak na napakalaki doon sa budget ng edukasyon. Kaya ang totoong malaki ang budget ay hindi na yung edukasyon. Binayolate na yan. Dahil ang binabayaran talaga natin ng malaki ay yung budget sa utang na taon-taon na ibinabayad natin. Yun ang malaki. Ang kinakailangan natin, magkaroon ng pagpapahalaga yung gobyerno doon sa sistema ng edukasyon natin. Lagyan ng pondo dahil kaya naman, maraming pera ang pamahalaan, huwag lang din yung nakawin. Para sa karagdagang katanungan pa po mula sa The Manila Times, Sir Red. Yes, Rose, thank you. At ito, mayroon pang follow-up sa atin si Doc GP. Doc GP? Salamat, Red. Para kay Teacher Franz at kay Calyodi, ang tanong ko ay may impact sa kalusugan at saka sa edukasyon. Ito ay tungkol sa tumataas na bilang ng adolescent pregnancy sa Pilipinas. Noong 2022, 10,000 na below 16 ang nanganak sa Pilipinas. Noong 23, tumaas ito to 11,379 na below 16.
ang may panukalang batas on prevention of adolescent pregnancy na tinitingnan na ang comprehensive sexuality education, serbisyong reproductive health, ang pagbawas ng sexual abuse at suporta para sa single mothers na minor de edad ay mga mahalagang gawain. Pero nakita natin na naging controversial ang comprehensive sexuality education sa gitna ng tumataas na bilang ng teen pregnancy na sa ngayon dahil sa isang batas na pinasa noong 2022, lahat ng 11,379 na nanganak noong 23 na below 16 ay statutory rape. So, may role dito dapat ang education at may role din sa pagbigay ng serbisyo ang kalusugan. Susuportahan ba ninyo ang pagsulong at eventually pagpasa ng prevention of adolescent pregnancy na susugpo sa ganitong klaseng pagtaas na bilang ng statutory rape at adolescent pregnancy? Support na support kami dyan. In fact, isa kami doon sa author sa House of Representatives, ang Makabayan, na pinangunahan niya ng Kabataan Party List para dito sa prevention ng adolescent pregnancy. Ito nga very controversial na CSE na to. Tayo po ay suportado tayo dyan, pero dapat ito ay talagang ang edukasyon ng ating mga kabataan ay, sabi nga natin, age appropriate, no? Magkaroon din ng choices through parental consent, no? Yung ating mga bata, kaugnay nito. Kaya talagang dapat na suportahan 'yan kasi malalang problema na 'yan ng ating mga kabataan. So syempre bigyan din natin syempre yung karapatan, yung lalong-lalo na yung mga babae na apektado, no, mga kababaihan na mamili kung paano niya ba mapapabuti yung kalusugan ng kanyang pangangatawan kapag siya ay nabuntis. Kung 1% lang ng mga nabubuntis ay yung tamang edad lang nila, yung magkapareho ng edad, tama na talagang sabihin karamihan dyan ay statutory rape. At may malaking kaugnayan pa rin doon sa economic na kakapusan ng pamilya ng mga Pilipino na nangyayari yan. Na halimbawa sa bahay lang, nandun na yung tulugan, nandun na yung kainan, isang kudrado lang, magkakatabi sila dyan, minsan magkakapatid, mag-aama. Nangyayari, magkakapit bahay na dinding lang ang pagitan, ay nangyayari na magganap ang mga rapes do sa ating mga kabataan. Yung problema sa kawalan ng trabaho, walang mapasukan, tumatambay, napapainom, ganyan na nangyayari. Kaya dapat ay address hindi lamang yung sistema ng edukasyon natin na mapagtuturo para mangyari yung awareness ng ating mga kabataan, paano iwasan ito. At pangalawa, kailangan i-address yung economic na problema ng mamayan. Since nasa usapin na rin po tayo ng komunidad, magandang punto po yung tinalakay natin dahil yung mga minungkahi nyo po ay makamasa, isinusulong yung interest lalo na ng mga marginalized sector. Kapag po ba nahalal tayo at naupo sa Senado, nakikita nyo po ba na ito ay maaabot o achievable? Congresswoman Castro. Achievable ito, no, kung talagang may political will ang mahalal sa gobyerno or doon sa gagawa ng mga polisiya. Katulad namin na nanggaling talaga sa ground, sa sektor mismo na pinagmulan ko na alam ko yung sitwasyon ng ating mga teachers, ng education, alam natin yung sitwasyon sa health ng ating mga komunidad. Kaya nanggagaling sa amin mismo yung solusyon. Kaya yung mga polisiya na pinafile natin as bill ay galing mismo yan sa consultation natin mula doon sa aming sektor na pinanggalingan. Calyodi. Pag hindi nagbago ang trend ng survey at sila pa rin ang makakapwesto sa Senado, yung mga lumang mga politiko ng mga dynasty, mga sikat, ay hindi magkakaroon ng pagbabago sa kalagayan natin sa kalusugan, sa edukasyon, at sa lahat ng usapin na pinoproblema ng sambayan ng Pilipino. Dahil yun ang gusto nila. Yun ang gusto nila. Dahil yung gusto natin, ayaw nila. At yung ayaw natin, yun ang gusto nila. Kaya
ang kinakailangan natin, mabago yung trend. Yung klase ng politika natin ay baguhin natin. Itakwil natin yung lumang politika at tangkilikin natin ang bagong politika. Politika ng masa. Politika ng mga leader ng sektor. Yun ang ating kilalanin at hindi yung mga magbabalikang ilang beses na. May kilala pa nga ako, 5 beses nang bumabalik. Wala naman nagagawa. Kung ano yung problema natin noon, yung parang problema hanggang ngayon. Kaya yun ang aking panawagan para magkaroon ng pagbabago, hindi lamang sa kalusugan, hindi lamang sa edukasyon, kundi sa buong problema natin. Maraming salamat po sa komprehensibong talakayan na ito. Litaw na litaw po yung mga advokasya ninyo sa inyong mga kasagutan. At muli yan po sina Congresswoman Franz Castro at Calyodi de Guzman. Tumatakbo pagka-senador para sa 2025 national and local elections. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi ngayong araw. At maraming salamat din sa ating mga nakasama dito sa studio, si Sir Ralph, si Doc GP, si Teacher Benjo, si Miss Aliana at si Sir Pocholo para makasama natin sa talakayang ito. Ako po, si Red Mendoza. At ako si Rose Babiera. Abangan sa susunod na linggo ang isa na namang issue na ating hihimayin kasama ang iba pang mga kandidato bilang mga susunod na lider ng bansa para sa mas pinalawak na mga diskusyon tungo sa maalam at responsableng pagboto. Ito ang Bakit Ikaw? DZRH and the Manila Times Town Hall Election Series.